katawan. Matakot kayo sa pumapatay sa katawan at may kapangyarihan, ibulot kayo sa lupa. Magpanalangin namin kayo at mag-ibigan upang wala nang mahulog pa sa kapahamakan. Nang gaydat lang kung kayong naghihintay sa akin, konting pagtitiis na lang. Amen mga kapatid. Good morning. Konting pagtitiis na lang mga kapatid. At itong pagtitiis na to, binigyan tayo ng Diyos na makapagtiis. Binigyan tayo ng bunga ng Espiritu Santo na mahabang pagtitiis. Kasi ang pagtitiis, meron din ng mga unbeliever eh. Pero yung long suffering, yung mahabang pagtitiis, sa Kristiyano lang yun. Bakit mahaba? Bakit binigyan tayo ng long suffering? Kasi mahaba pa lakbayin. Nung tanggapin natin ng Panginoong Hesus, dumaan na tayo sa process of regeneration, acceptance, and repentance. Yung repentance, yun yung tinatawag na continuous repentance. Pagpapatuloy na pagbabago ng isip, araw-araw na pagsisisi. Ang pagsisisi hindi isang beses lang, araw-araw. Kasi ang repentance, change of mind. So magbabago tayo ng isip, at para tayo maayos ng Diyos, kailangan araw-araw bago ang isip natin. Kailangan rather yes or no lang. Wala sa middle ha. Walang alanganin, walang bakla, walang tomboy. Say yes, yes. No, no. Pag pinili mo ang Diyos, sa Diyos ka. Pag ayaw mo sa Diyos, dito ka sa kalaban. Pero pag pinili mo ang Diyos, panindigan mo. Magkaroon ka ng determination, huwag kang maging malahininga. Kasi nandun ang pagkadelikado eh. Pag ikaw kasi malahininga, parang wala kang pinipili eh. Nasa gitna ka. Parang bahala na. Bahala na ba yung style mo? Hindi. Kailan pumili ka? Rather say yes, yes, no, no. Kung gusto mo maging Kristiyano, susundin mo lahat ng kautusan ng Diyos. Kung hindi mo naman masusunod, huwag kang mag-Kristiyano. Gusto ng Diyos, malamig ka o mainit. Yung malamig, di huwag ka muna mag-Kristiyano. Pag nabigyan ka ng Diyos na magpakainit, pag nagpakainit ka naman, kaya na kailangan 100 degrees centigrade. Ang ang ratings ng temperatura mo, napakainit mo, nag-aalab ka, nagliliyab ka. Hindi pwedeng i-yelo, nag-i-yelo ka, hindi. Sige, kung gusto mo mag-i-yelo muna, di sige, mag-i-yelo ka. Pero wag ka doon sa gitna, yung hindi yelo, yung tubig lang. Di ba bumibili tayo sa tindahan ng pag nagbabasketball, bibili ka ng tubig, may kalahating yelo, may kalahating tubig. Hindi kung isang buong yelo, kung tubig, tubig. Hindi yung kalahati yelo, kalahati tubig, hindi. Ganun din ang pagiging Kristiyano. Kasi kapag malahining nga, isusuka ka ng Diyos. E kapag isinuka ka ng Diyos, kukunin ka pa ba? Hindi naman siya aso. Sana ako ang Diyos natin, aso. Kasi pag isinuka ng yung aso, pag isinuka niya, kinakain niya uli eh. Yun yan, ebak niya, kinakain niya din. Ang Diyos natin hindi. He is a yes God. Ang Diyos natin ay talagang very, very almighty God. Iisa lang ang Diyos, siya lang ang Ama. Ang Diyos lamang na tunay na Diyos. At ang kanyang anak na si Kristo na tunay na Diyos din. At tayong lahat magiging tunay na mga Diyos din. Kung hindi ka magiging malahining ha? Kasi basahin natin. Kasi ang magiging basis ng pamumuhay natin, Word of God. Ito sabi niya sa Revelation 3:15 to 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay maging malamig o mainit. Sana malamig ka lang o mainit. Kapag malamig ka, di no. Kapag mainit ka, yes ka. So wala sa gitna, walang malahininga, walang bakla, walang tomboy. Hindi ka papasok sa langit pag tomboy ka o bakla. Pero pwede pumasok ang tomboy o bakla kung magsisisi siya. Pipiliin na siya na maging kung babae siya, maging babae talaga siya. Kung siya lalaki, hindi siya bakla, lalaki talaga siya. So may pag-asa ang bakla at tomboy kung magsisisi, natatanggap sa Diyos at magkakaroon ng continuous repentance o pagbabago ng pag-iisip araw-araw. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuko kita sa aking bibig. Isusuko kita sa aking bibig. So maliwanag to eh.
Hindi pwede magkabula ang Diyos dito sa salita niya. So kinakailangan lagi tayong mabubuhay sa pananampalataya. Kailangan dumaan tayo sa Titus 3:5. Basahin natin. Kasi ito ang proseso ng regeneration, Titus 3:5. Parang nung tayo'y naging Kristyano, dumaan din tayo sa pagkasanggol eh. Ganun yung proseso rin ng tao eh. Paglilihi ka muna, tapos nandun ka sa sinapupunan ng nanay mo, 9 months. Tapos, kapag napanganakan mo, na araw ng kapanganakan mo, ipapanganak ka na. Pag ipinanganak ka, sanggol ka. So, sanggol ka, alagaan ka mabuti para lumaki ka. Hanggang sa magbinata ka, magdalaga ka, hanggang sa maging ama ka na o ina. So, yun ang proseso pa rin ng pagiging regeneration. Ganon din ang proseso ng pagkatao. Kaya lang yung pagkatao natin dati, natural man. Ngayon, hindi na. Supernatural man. Supernatural behavior na, hindi na natural. Supernatural na tayo. May kapangyarihan na tayo dahil anak na tayo ng Diyos. At darating at araw, titira tayo doon sa langit, ang magiging katulad tayo ng Diyos. Na ang pagka-Diyos natin, katulad ng glorified body ni Kristo, na mayroong buhay na walang hanggan. Kasi ang Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. So gagawin tayong Diyos, ibig sabihin, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero ang pagka-Diyos na naman, pagka-Diyos ni Kristo, hindi mapapalitan. Ang pagka-Diyos ng Espiritu sa atin, makakasama na natin ang Diyos doon sa New Jerusalem. Kasi bababa yung New Jerusalem, gagawa ng bagong langit, bagong lupa. So kailangan lahat ng kasama ng Diyos doon, bago, walang luma. So dito, binabago na dito sa lupa. Ang proseso ng pagbabago dito, basahin natin, Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ang pagbabago sa Espiritu Santo. So yun ang proseso ng regeneration, acceptance. Tatanggapin mo ang Diyos sa buong buhay mo, na siya na ang mag-aari sa buhay mo. So pag nakita ng Diyos na totoo ka, bibigyan ka ng espiritu ng pananampalataya. Pag nabigyan ka ng espiritu ng pananampalataya, gagawa yung pananampalataya sa iyo. Ibibigay naman ng Espiritu Santo. Kasi dadaan ka sa bautismo sa apoy. O so kung hindi ka magsisisi araw-araw, hindi ka makakapasa sa bautismo sa apoy. Kasi ang bautismo sa apoy, araw-araw yun eh. So kung paano ang bautismo sa apoy ay araw-araw, ang pagsisisi araw-araw din. From faith to faith, from glory to glory. Yung pananampalataya natin noong araw, iba na ang faith natin ngayon. Napakalapit na ng kaligtasan natin ngayon. Noong araw kasi madamdamin pa tayo. Ang faith natin nababatay sa nararamdaman mo. Pag nararamdaman mo na gusto mo sumamba, sasamba ka. Pag nararamdaman mo hindi ka sasamba, hindi ka sasamba. So malahili nga, worldly. Carnality, carnal mind pa. So may mga Kristiyano, bagamat Kristiyano na may carnality pa, carnal pa ang maibig sabihin, makasanlibutan, makasarili, makalaman. Yun ang carnality. Ngayon, aalisin ng Diyos yun eh. Pinalitan na tayo ng bagong pag-iisip. Pag-iisip na ni Kristo. Ngayon, proseso yun, pag-uugas ng kasalanan at pagbabago sa Espiritu Santo. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo, araw-araw tayo babaguhin. Ngayon, ang pagbabago niya, magaganap ka sa mga sitwasyon. Maglalagay ang Diyos sa atin araw-araw na sitwasyon. Ano gagawin mo? Yung dati mo pa rin bang pagkatao, kikilos? Yung dati mong pag-uugali? O bagong nilalang na? Manana. Kasi kailangan mo manampalatayang bagong nilalang ka. Pag hindi ka mananampalatayang bagong nilalang ka, luma ka. So pag luma ka, kikilos yung lumang pagkatao mo, hindi yung bago. Kumikilos lang ang bagong pagkatao pag sumasampalataya. At sabi ng Diyos, nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. So yun yung paghuhugas ng kasalanan, kaya tayo pumapayag na tayo ay ma-born again. Pumapayag tayo na ibautismo tayo sa tubig. Kasi yung bautismo sa tubig, acceptance yun sa Diyos eh. At itatakwin mo si Satanas sa buhay mo. Pag nilubog ka doon sa tubig, signifying na nalinisan lahat ng kasalanan mo. Nung umahon ka, bago ka nilalang. So nalibing na yung dating pagkatao. So pag-ahon mo, lalakad ka siyempre. Paglakad mo, basa ang paa mo, naaalikabukan yan, didikit pa kasalanan sa paa mo. Kasi wala na tayo sa kumunoy eh. Iniligtas na tayo ng Diyos sa kumunoy. Pero nalinis na rin tayo, wala na tayong putik.
Pero habang naglalakad ka kasi dito sa lupa, nakadikit ang paa natin sa alikabok. Galing tayo sa alikabok, kaya sabi ng Diyos, inalala ng Diyos na tayo galing sa alikabok. Kaya inuunawa niya yung ating mga kahinaan. Kasi ang tinitignan ng Diyos sa atin ngayon, yung pagiging anak ng Diyos. Hindi na yung pagiging anak ng Diyos. Ganon din tayo. Ang tingin na natin sa bawat isa sa atin, anak na ng Diyos, hindi na anak ng Diablo. Kaya hindi ka natitingin sa mga masamang pag-uugali, hindi ka na matitisod. You don't say evil, you don't hear evil. Ang nakikita mo lang sa Kanya, si Kristo, Word of God. Ang magiging basis ng pamumuhay mo, Word of God. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoong Hesus na tayo makasalanan pa, namatay siya sa ganun din tayo. Patatawarin natin ating mga kapatid sa lahat ng pagkukulang at kamalian. So mag-aari ang pag-iibigan sa atin. Ikilos yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos nagtatakip ng lahat ng karumihan ay kasalanan. Kasi kung hindi ka mabubuhay sa bagong pagkatao, makikita mo sa kapatid mo yung lumang pagkatao. Ayaw mo sa kanya, masama pa rin siya. Pero kung mabubuhay ka sa bago, mag-aari sa iyo ang pag-ibig. Kikilos sa iyo yung 1 Peter 4:8. Basahin natin. Nauna sa lahat ay maging maninas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Halimbawa, relationship ng ama sa anak, relationship ng ina sa anak. Makikita mo pa rin ang kasamaan ng nanay mo, kasamaan ng anak mo. Nandun pa rin kasi yung dating pagkatao, nandun pa tayo sa mundo eh. Kumikilos pa yung dati. So kung kumikilos yung dating pagkatao, hindi ka mabubuhay sa dating pagkatao. Kasi bago ka nang nilalang eh. Pipiliin mo buhay sa bago. So hindi mo titignan ang kasalanan ng nanay mo, tatay mo, anak mo. At titignan mo, bago siyang nilalang. Susunod ka sa kautusan ni Kristo, bagong nilalang ka. So you don't see evil, you don't hear evil, hindi ka na natitiso. Bakit? Nasa liwanag ka eh. Sabi sa 1 John 1:10 eh. 1 John 3:10 yata yun. Ang umiibig sa kapatid ay nasa liwanag at walang dahilan para ikatisod niya. So kapag ikaw ay isang Kristiyano natitisod pa sa kasamaan ng isang kapatid mo o ng mga tao, hindi ka patunay na Kristiyano. Nabubuhay ka pa sa dating pagkatao. So yun ang pakikipaglaban eh. Yun yung patuloy na pagbabago ng pag-iisip, renewing of the Holy Spirit. Araw-araw kailangan piliin mo na Word of God ipapamuhin mo. So sa bawat sitwasyon, palalakasin tayo ng Diyos, palalakihin tayo. Kasi yung sanggol, puro gatas pa lang yan eh. Basic pa lang ipakakain sa iyo. Pero habang tumatagal ang sanggol, binibigyan na natin ng Cerelac. Yung mga banana, yung inanong banana, mango. Hanggang sa dumating yung araw, pakakainin na natin ng karne, tsaka kanin. So karne na kakainin yan, umuunlad na siya. Ganun din ang pagkakristyano. Sa umpisa, basic lang ang sinusunod natin. Pagtanggap sa Panginoong Jesus, pamumuhay sa kabanalan, yung karne, love your enemy. Do good to them that hate you. Pray for those who persecute you. Napakahirap niyang karne na yan eh. Matured Christians na kakagawa niya, supernatural lang. Kasi, sasama loob mo eh. Halimbawa, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, ginawa ka ng kasama. Sasama loob mo, nasa katawan ka pa eh. May nandiyan pa yung dating pagkatao. So, hindi ka mabubuhay sa dati. Oo, masakit. Nalulungkot ka. Ano masakit, malungkot? Hindi ako mabubuhay sa dati. Mabubuhay ako sa bago kong pagkatao. Iibigin pa rin natin yan. Colossians 3:13. Magtiisan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. So kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Jesus, gayon din ang gawin natin sa kapatid natin. Sa lahat din ng mga tao. Tinan mo lahat ng mga manong ganun, sinasabi niya sa Anbilin, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. Pero yung mga Kristiyano, nalalaman na nila ginagawa nila, alam na nila kung kontra sila sa Word of God. Pero yun pa rin nasasabihin mo, Ama, patawarin mo po siya. Nakalimutan niya yung kalooban ng Diyos eh. Mamahalin mo pa rin siya. Romans 5:8.
Datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, ay si Kristo yung namatay dahil sa atin. So nung mamatay si Kristo dahil sa atin, makasalanan pa tayo. So ganun din tayo. Mamamatay tayo sa ating kapatid habang sila'y makasalanan din. So hindi natin babatayan na yung kasalanan nila o yung kasamaan nila. Ang babatayan natin, Word of God, supernatural behavior. Hindi ka na magiging karnal. Kasi ang karnal, kulang na kulang sa pagiging spiritual. Kasi ang pag sinabing carnal mind ka, makasanlibutan ka, makasarili ka, makamundo ka, makalaman ka pa. Eh, alam naman natin kung ano gawa ng laman eh. Puro kasamaan, puro kasalanan. Sabi ng Ephesians 4:18-19. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang talakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo hindi natuto ng ganito kay Kristo. Naging spiritual na tayo. Yung dati nating pagkatao, wala na yun eh. Yung Galatians 5:19-21. Ito yung laman eh. Galatians 5:19-21. Minabuti ng Diyos na bigyan tayo ng bunga ng Kanyang Espiritu Santo. Pero ito yung gawa ng laman. Tignan natin. Kasi pag ginagawa mo ito, hindi ka makakapasok sa langit. Luma lahat ito. Basahin natin. Galatians 5:18-21. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang gawa ng laman. Ito yung carnal mind, fleshly mind, makalaman ng pag-iisip, makamundong pag-iisip, makamundong buhay, makalaman na buhay. Sa makatwid ay mga ito, pakikiapid, adultery, karumihan, mga karumihan, lahat ng uri ng karumihan, kalibugan, fornication, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, yung mga away-away, hindi pagkakaintindihan sa pamilya o sa labas ng pamilya, pagkaawayan, mga pagtatalo, pagtataniman, yung mga nagtatanim ka ng galit ba, hindi pa maalis yung galit mo, galit ka pa rin. Pag sinabi magbati kayo, bati na tayo, pinatatawad, pero galit ka pa rin. Yun ang pagtataniman, nakatanim pa rin yung galit. Hindi pa nabubuno, nandun pa rin, bakit? Pinahihintulutan mo yung lumang pagkatao po mag-hari. Pag pinahintulutan mo yung bago, wala na lahat yung luma. Mabubuhay ka na doon. Kaya ang best example ko sa inyo, yung patay. Sabihan mo na mabuti yung isang patay. Yung nasa kabaong, halimbawa, pumunta ka sa burol. Pumunta ka sa burol ni Saldi. Sabi mo kay Saldi, ang bait-bait mo, no? Ang husay-husay mo, napakabanal mo. Ano sasabihin ni Saldi? Nandun sa kabaong. Wala. Sabihin mo naman kay Saldi, ang sama-sama mo, tatay, nagmumura ka. Wala kang kwentang Kristiyano. Ano sasabihin ni Saldi? Wala, patay na yun eh. So ganun din tayo. Sabihan ka man ng mabuti, sabihan man ng masama. Eh patay ka na nga eh, ba't magre-react ka? Yun ang death to self, yun ang pagiging alagad ni Kristo. Hindi ka na nabubuhay sa laman. Yung senses, 5 senses, hindi ka nabubuhay. Supernatural ka na. Nabubuhay ka sa supernatural behavior. Sa kapangyarihan na ng Espiritu Santo. Babasahin ko sa inyo ang bunga ng Espiritu Santo. Pagkatapos, basahin ko yung gawa ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, paninibugo. Yung inggitan, naiinggit ka pa. Pag yung isa sumasagana sa buhay, naiinggit ka. Pag hindi ka magsumikap, magpakabanal, ang Diyos lang na nagbibigay niya eh. Sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang aking kaharian at ang lahat ng bagay idadagdag ko sa iyo. So automatic na idadagdag niya. Kahit hindi mo pa hinihingi. Pag nakita ng Diyos, nabubuhay ka sa kabanalan. Nakita niya, sumusunod ka sa kalooban niya. Hindi mo pa hinihingi, idadagdag niya dahil hinanap mo kaharian ng Diyos. Eh paano matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Sa puso mo.
Sa loob mo. So titignan mo ang Diyos sa loob mo, hindi mo sa labas. Kasi sa labas mo hinanap, hindi mo matatagpuan sa labas. Nasa loob siya. Nasa loob siya, sa loob mo. Kaya ang pag-ibig hindi hinahanap sa tao. Kung hanapin ang pag-ibig sa ama mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, huwag mo hanapin yan. Hanapin mo ang pag-ibig sa loob mo. Pag natagpuan mo, di ibigay mo. Love is not seeking. Ang pag-ibig hindi naghahanap. And love is always sharing. Love is always giving. So kung nandiyan ang kaharian ng Diyos sa puso mo, ibibigay mo yung kaharian ng Diyos sa Kanya. So yung pag-ibig ng Diyos mag-ahari sa iyo, hindi pagkabuo, hindi pagkamuwi, hindi ka na natitisod kailanman. Pag nagagawa mo na to, you are a perfect man. Kayang-kaya mo nang mabuhay sa kabanalan. Kasi sabi ng Diyos, meron ka ng kapangyarihan mabuhay sa kabanalan. Hindi ka naalipin ng kadiliman, kundi iniligtas na tayo at may kapangyarihan na tayong mabuhay sa kabanalan. Yung banal, binanal ng Diyos yun eh. Pwede na magpakabanal-banal. Ang hindi pwedeng magpakabanal-banal, yung hindi pa nababanal. Sino? Mga unbeliever. Makasalanan pa sila lahat. Tayo, hindi na tayo makasalanan, pero nagkakasala tayo. Kasi sabi ng Diyos eh, walang mabuti o banal na tao na hindi nagkakasala. Sino paniniwala mo? Ikaw o ang Diyos? So kung mabubuhay ka sa supernatural, paniniwala mo yun na nakakasala ka. Maaaring hindi mo alam. Kasi may mga kasalanan tayong ginagawa, hindi natin alam. Pero marirealize na lang yan kapag napapalo ka na. Kasi lahat ng kasalanan ginagawa natin may penalty. Kung hindi mo alam na kasalanan nyo, alam ng Diyos yun. So ang kaya ang sabi ng Diyos, kung ipapahayag mo yung kasalanan, patatawaran kita sa lahat at nilinisin ko ang lahat ng iyong karumihan. Bakit? Yung mga karumihan mo na hindi mo alam na karumihan, nilinisin niya yun. Parang ganito rin nga yan, hanapin mo muna ang karyan at ang lahat ng bagay idadagdag sa iyo. So pag nahanap mo na karyan ng Diyos, yan na magdadagdag nun. So lahat ng bagay idadagdag sa iyo at ang dadagdagan ng Diyos lagi ng mabuting bagay. Masaganang bagay. Kaya kita nyo, kahit hindi nyo hinihingi, binibigay sa inyo. Lalaban ako ng pustahan. Ang pagkain nyo sa bahay, sobra-sobra. Hindi nyo alam kung paano nyo uubusin. Samantalang yung mga tao sa labas, bago makakain, manlilimos pa. Magbubungkal pa ng basura. Pipila pa doon sa may simbahan at maghihingi ng mga abuloy sa kanila bago sila makakain. Pero kayo, hindi. Sobra-sobra pagkain natin. Hindi natin malaman kung paano natin uubusin. Dito lang sa atin, pag nag-aagape feasting tayo, di ba? Everybody happy. Kanya-kanya ng bit-bit pa, ba? Hindi ako nagtitipon ng tira-tira eh. Kasasayang lang yun. So kung ano lang ang pwede mo, kainin mo yung natira. Take out na lahat yan. Eh ngayon, wala na tayo agape feasting. Every 3 months na. Quarterly. So sa March na tayo magsisimula. March 9 yata ang second Sunday. So sunod doon, June. So sunod September, sunod December. Every quarterly, every 3 months na. So to ease the burden. Ginawa ng Diyos yun eh. Inalis yung mga pasanin natin. Kasi ang hirap nga, buwan-buwan eh. Every second Sunday, may dala kang pagkain. Minsan nahihiya ka, wala kang dala, hindi ka napupunta. Sabi mo, Brad, uuwi na ako, may pupuntahan kasi ko. Pero hindi, nahihiya ka, wala ka kasing dala. Eh ano naman kung wala kang dala? Dala-dala mo naman si Kristo. No? Naiintindihan nyo ng Kristiyan, hindi matitisod sa iyo. Kasi yung nasa liwanag, hindi na matitisod. Ang tunay na Kristiyano, hindi na matitisod kailanman. Kaya maging ano ka, mapagbigay ka. Kasi pag hindi ka nagbigay, hindi ka tatanggap. That is the law of giving. When you give, you receive. You don't give, you don't receive. Simple lang yan, di ba? Kapag nagbigay ka, hindi bubuka yung kamay mo. Hindi pwedeng lagyan. O hindi, sishoot mo sa bulsa mo. Bibigay mo rin yun. Hindi nakabuka na, pwede na naman tumanggap. Eh ayaw mo magbigay. Lagi sarado. Paano tatanggap yun? Kaya sinasabi ng Diyos, magbigay kayo yung ikaputat, alisin ko kayo sa sumpa. Subukan nyo ko sa bagay na ito. Sige, magbigay kayo. Hindi, busan ko kayo ng pagpapala. Hindi nyo kayang matanggap ang masaganang pagpapala. Sige, subukan nyo. Wala kang makikita sa Bible na sinubukan tayo na Diyos sa ikaputat dugla. Bakit? Yun ang susi para makabalik sa Garden of Eden. Kasi ang Garden of Eden, yun ang nato na lahat ng supply. Warehouse ng Diyos nyo kay Eva at kay Adan eh.
Bakit lumikha ng Garden of Eden? Para hindi na magtrabaho sa Eva si Adan. Hindi na magbungkal ng lupa o mag-alaga ng hayupan. Doon na sa kukuha ng supply. Ganon din tayo. Nung manganap natin ang kahalayan na at ang kanya, sinunod natin ang tipa ng ikaputando. Nung sundin natin, nakabalik tayo sa Garden of Eden. May supply na tayo ng lahat. Hindi nyo napapansin kahit maliit ang sweldo dyan, di kayo nauubusan ng pera. E di ba nangyari yan doon sa 5 globes, 2 pieces and 5 globes of bread? Ano sabi ng mga apostol? Panginoon, pauwi na natin ang mga tao. Baka himatayin yan, gutom na yan, wala tayo pakakain. Ano sabi ni Kristo? Ano ba meron tayo? Ito po, meron po yung bata, may 2 isda, may 5 tinapay. Sige, paupuin mo sila. Aka na yung isda at tinapay. Pinag-pray ng Panginoong Jesus yun to multiply. Ano nangyari? Di ba sumobra pa na 12 bakol? Samantalang galing sa 2 at 5 tinapay. Ganun din ang ikapothandog mo eh. Ang liit na sweldo mo, bakit ang tagal ng haba ng buhay? Bakit panay pa rin ang dating ng pagpapala siya? Bakit? Masunurin ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka karnal. Kasi kapag karnal ka, hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Romans 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman, yung dating pagkatao mo, yung outside man mo, laman, carnal mind, carnal Christian, ay pakikipag-alit laban sa Diyos at hindi papasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. Kaya kailangan ma-born again. Hindi maaari na ang natural man makapunta sa langit. Hindi maaari ang natural man na makasunod sa salita ng Diyos. Except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of God. You must be born again. Yun yung regeneration process. Pagtanggap at ang patuloy na pagsisisi. Yung patuloy na pagsisisi, patuloy ka magbabago ng isip. Ano yun? Kasi araw-araw ka susubukan ng Diyos. Eh kung hindi bago isip mo, susundin mo pa rin yung gusto mo. Magiging para ka si Lucifer. Alam niyo ba si Lucifer, iisa lang ang utos? Do what you will. So ganyan ang mga taong unbeliever eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Wala silang sinusunod ang Word of God. Ang sinusunod nila, yung gusto nila. So ang Diyos ang nila, ang sarili nila. Mga tinatawag na narcissistic. Alam niyo ba yung narcissistic? Alam niyo yung mythology ni Narcissus. Si Narcissus, hunter yun eh. Hunter siya na, ang guwapo-guwapo niya. Nung isang beses napagod siya, pumunta siya sa Batis. Naghihila mo siya, nakita niya yung mukha niya. Sino ba to? Ang pogi-pogi, ang ganda-ganda ng pogi-pogi na to. Naka-inlove siya sa sarili niya. Masyadong pinaburan niya ang sarili niya. Yung self-admiration niya sa kanya na lahat. Wala na siyang pakialam sa mundo, sa lahat ng tao. Tapos yung mythology na yon, nung mamatay si Jesus daw, tumubo dun sa Batis, halamang puti, ang bulaklak, pinanganalang Narcissus. Yun daw si Narcissus. Yung si narcissistic naman na tinatawag, makasarili ka. Walang Diyos sa ibabaw mo, wala kang batas, malayaw ka. Ang batas mo, ikaw. Kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin mo. O tama, yun ang ginawa kasi ni Lucifer. Siya ang unang narcissistic eh. Narcissistic si Lucifer eh. Gumawa siya ng sarili niyang kaharian eh. Siya rin ang Diyos doon. Siya yung hari. Hari ng kadiliman, Diyos ng kadiliman. Nagawa niya rin ang gusto niya. Pero yung Diyos, wala siyang Diyos eh. Wala siyang sinusunod, malayaw siya. So, ganun din tayo. Kapag ikaw nandun ka pa sa carnal mind, malayaw ka pa. Ang sinusunod mo pa rin, yung gusto mo, ayon sa kabutihan mo, sa karunungan mo, sa kaalaman mo, sa husay mo, hindi na Word of God. Kung hindi nyo lalampasan ang katuwiran ng mga Pariseyo, hindi kayo papasok sa langit. Ano ba yung katuwiran ng Pariseyo? Ano muna yung Pariseyo? Ang Pariseyo, mananampalatayang puno. Sila yung sumasampalataya sa Diyos, may dala silang Bible, pero binibigyan nila ng attention lagi, sarili nila, hindi ang Diyos. Hindi nga nila tinanggap si Kristo, di ba? Ang tinanggap nila yung kinikilala nilang relihiyon, Judaismo. Wala pinapatay nga nila eh. O di namatay din si Kristo sa kanilang lahat. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus hindi lang sa sumasapa, sa lahat ng tao. Kasi nung unang isugo si Moses para sa Israel lang eh. Ipinakita ng Diyos doon kung paano pagliligtas na sa hiniran ng bayan.
Ang kunwaring Jesus Christ nun, si Moses. Tapos yung Israel, yun ang bayan. Na ngayon, si Kristo na isugo ng Ama, sa buong mundo na. Kasama na hentil. Kasi pag hindi ka Israelite, hentil ka. Dalawa lang ang uri ng tao, Israelite at hentil. So ginawa ng Diyos ang paraan ng pagliligtas sa Israelite. Sa tigas ng ulo na, di ba dinala sila sa Egypt? For 430 years, alipin. Nung marinig ng Diyos ang hibig at iyak ng Israel, binalikan niya kasi meron siyang covenant sa mga patriarka. May covenant siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. So binalikan niya, isinubo niya si Moses para iligtas ang Israel sa Egypto. At wala na kapangyarihan ng paraon. Ganun din ngayon Yung Egypt, yun yung mundo. Ang paraon si Satanas. Kung titignan nyo mabuti, inalis na sila sa Kumunoy. Dadalhin na sila sa Promised Land. Ngayon, nung dadalhin sila sa Promised, ibinautismo sila sa tubig. Dumaan sila doon sa Red Sea, di ba? Nalubog sila doon. Tapos ngayon, ibabautismo sila sa Espiritu. Dumaan din sila sa ilog ng Jordan. Nabiyak din yung ilog ng Jordan. So, nabautismo sila sa tubig, nabautismo sila sa Espiritu. Hanggang sa makarating sila sa Promised Land, nakikipaglaban sila doon. Maraming kalaban doon, may mga giant pa doon Di ba? May maraming mabibigat na kalaban doon. Ang Promised Land yun May pag-aari iba, pero kunin mo. Kaya ang Promised Land ng Diyos sa atin, yung heaven. Makikipaglaban kayo, will fight a good fight of faith. Hindi ka lang basta papasok sa Kanaan o sa Promised Land na walang pakikipaglaban. You have to keep the faith. 2 Timothy 4:7. You cannot keep the faith kung hindi ka magiging bagong nilalang. Kasi hindi nga susunod yung dating pagkatao sa faith Hindi nga maaaring pasakop sa Diyos Kaya you must be born again. Kaya ang pagiging Kristiyano natin, born from above. Galing sa langit, hindi galing sa lupa. Yung unang Adan galing sa lupa, galing sa alikabok yun Yung huling Adan galing sa langit, Espiritu na bibigay buhay. So ngayon, tinanggap na natin yung Espiritong nagbibigay ng buhay, si Jesus Christ na. So ang kakainin na natin ngayon, yung kinain ng Israel, yung mana. Pinakain ng Diyos ang mga Israel ng mana. Tinapay na galing sa langit. Ako ang tinapay na galing sa langit, sabi ni Kristo. Ang kumakain sa akin at umiinom na sa akin doon ay hindi na mauuwa o magugutom pa kailanman. And those who hunger and thirst for life, you shall be filled. So kailangan mithiin mo na mapuspos ka ng Espiritu Santo, magutom ka sa salita ng Diyos, inumin mo yung dugo ni Kristo para may bahagi ka sa Kanya. Ang pagkain natin, yung puno ng buhay. Kaya nga inalis ng Diyos yun, di ba? Sino makain ni Eva at ni Adan? Yung pagkaalam na tama't mali, ano sabi? Naku, nakaka-realize na sila ng tama't mali. So matalino na sila ngayon. Ang gagawin niya, kakainin yung bunga ng puno ng buhay. At hindi na sila mamamatay. Kaya dahil-daling nilagyan yun ng Diyos ng mga anghel, tsaka yung espadang lumilipad. Paikot-ikot para wala makapasok. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, yung puno ng buhay, dinala sa langit. Nasa gitna yun nung nandun. Nagbubunga yun every month. Iba-ibang bunga. Nandun ang trono ng Ama, trono ng Panginoong Hesus, trono ng Espiritu Santo, at mga trono natin. At doon na tayo titira doon sa heaven. So, konti lang ang sinasabi sa Bible tungkol sa heaven. Hindi pa pumasok sa puso ng sino man o narinig ng tenga o nakita ng mata ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa umiibig sa Kanya. So, konti pa lang alam natin. Pero pagdating sa langit, malalaman na natin ang lahat. Sabi, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, para makaalam ka ng lahat ng katotohanan, kailangan ka maligtas. So, pag hindi ka naligtas, hindi ka nakapunta, hindi mo malalaman lahat ng katotohanan. Nananatili ka nga sa eterno ka lang, forever and ever. So, ikaw ang pumili, pinapipili ka ng Diyos bagong pagkatao o luma. New heaven and new earth, o itong heaven and earth na dahil. Kasi susunugin to Kasi katulad ng pangyayari ng panahon ni Noah, ang kasamaan ng tao, is evil continually, lagi na lang kasamaan ang naiisip. Naghahari ang kasamaan at kasalanan sa mundo. Sabi ng Diyos, dilipulin ko ang mga tao sa pamamagitan ng tubig. Na-realize niya na hindi pala dapat gunawin ang tao sa pamamagitan ng tubig, gugunawin ko na ang tao sa pamamagitan ng apoy. Hindi na tubig.
Kasi gumawa na siya ng kontrata, pumirma siya. May treaty na hindi nagugunawin ng tao ng tubig eh. Rainbow. Kaya pag nakakita ka ng rainbow, makikita mo, napakagaling ng pagiging artist ng Diyos. Eh. Simple lang ang pagiging artist niya eh. 7 colors lang eh. Kontrata yung pirma ng Diyos yun, pumirma ang Diyos. Ngayon tayo sa langit, may pirma na rin tayo doon, may pangalan tayo sa langit. Nung pumirma tayo, mula nung maging born again tayo. Nung ibigay sa atin ang Espiritu ng pananampalataya at ang Holy Spirit, nagsimula nang isulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At ang lahat ng gawa ng Espiritu Santo nasusulat doon. Sabi sa Malakay 3:16. Nang magkagayon silang natatakot sa Panginoon. Ano ba yung definition ng natatakot sa Panginoon? Ecclesiastes 12:13. At ito ang pagkatakot sa Panginoon at sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan. This is the fear of the Lord. And this is the beginning of knowledge. So kung natatakot ka sa Diyos, susundin mo lahat ng kautusan. Ayun na sinabi, at silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig ang isang aklat ng alaala, Book of Remembrance, the Book of Life, ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon, gumugunita ng kanilang pangalan. So isinulat doon lahat ng gawa ng Espiritu Santo. Dahil kasi mayroong acts of the Holy Spirit eh. Eto, the acts. Gawa ng Holy Spirit yung acts eh. From Acts chapter 1 to Acts 28 ba yan? Hanggang kay, saan ba ang Acts? 28. Ano yung huling-huling sinabi sa Acts? Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo na buong katapangan, walang sino man nagbabawal sa Kanya. Sino ito Kanya? Si Pablo. The apostles to the Gentiles. Parang si Pablo naging greatest apostle talaga. Sabi niya, bagamat ako ay talagang nagsumikap ng lahat sa kanilang lahat. Subalit hindi ako kundi ang kalooban ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na sumasa akin. 1 Corinthians 15:10. Dagagwas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga. I am what I am. Kasi ang pangalan ng Ama, I am eh. Kaya may originality tayo, I am what I am. Huwag mong baguhin yung originality mo, ikaw yan eh. Ikaw yan mismo, I am what I am, sabi ni Pablo. May kanya-kanya tayong personalidad. Ngayon, hindi naman nakaka-epekto yung personalidad natin sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, transgression of the law. Hindi ka sumusunod sa kautusan ni Kristo. Yun ang kasalanan. Pero yung personality mo, hindi kasalanan yun. Ikaw yun eh. So be what you are. I am what I am, sabi ni Pablo. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Hindi nawawalan nito ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat. Bakit sinasabi ni Pablo to? Ginawa niya eh. Siya nakapagtayo ng 21 churches sa Asia Minor. At nandun yung 7 churches na hawak-hawak ni Jesus Christ sa Revelation. Yung 7 kandilero na nandun yung 7 anghel. Si Pablo na ginamit ng Diyos doon para maitatag yun. Yung Church of Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, Sardis. Tayo ng Diyos yun sa pamamagitan ni Pablo. Kaya sabi niya, nagpagal ako laban sa kanilang lahat. Kasi sina Pedro, wala naman nakita yung iglesia. Sa Israel sila eh. Yun ang role na ibinigay ng Diyos kay Pedro, sa Israel siya. Pero si Pablo, hinirang siya for the Gentiles. Kaya sabi niya, hindi ako kundi yung biyaya. Alam ba yung biyaya na sa kanya, Espiritu Santo? Yun ang biyaya gumagana. Kaya tayo, pag nakakasunod tayo ng will of God, hindi ikaw yan. Kasi hindi ka makakasunod sa will of God. Luma yan eh, yung bagong pagkatao. So hindi ikaw yan, yung bagong pagkatao mo na pumayag ka. Na paggamit sa Espiritu. Kasi ang pwedeng gamitin lang ng Espiritu Santo, yung bagong pagkatao. At ang pwedeng gamitin ni Satanas, yung dating pagkatao. So pipili ka dun eh, dati ba o luma ba o bago. Sana kung huweting eh, no? Pwede sa luma, pwede sa bago. Kaso hindi huweting eh, pananampalataya eh.
Kaya araw-araw pinapipili tayo. Ito sabi ng Diyos. Deuteronomy 30:19. So kung hindi ka magbabago ng isip araw-araw, magkakaroon ng continuous repentance, yan ang susi para sa proseso ng regeneration. Yan ang pagpapakabanal. Yan ang bautismo sa apo eh. Araw-araw na pagbabago ng isip na pipiliin mo yung Word of God. Hindi mo pipiliin ang lumang pagkatao o yung kasalanan. Ito sabi, tinatawag ko ang langit at ang lupa. Hindi niya sinabing tinatawag ko yung mga Israelita, tinatawag ko yung mga hindi. Ang tinatawag niya, langit at lupa. Bakit? Hindi naman magsisinungaling yung langit at lupa. Di ba nung sinasaway ng mga Pariseo, sila yung nag-aawitan ng Hosana, pumapasok sa Jerusalem si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Pag inawad nyo sila magpuri sa Diyos, nakikita niyo yung mga bato na yan, yan ang aawit. Biruin mo, magkakadila yung mga bato, aawit yung puro bato, ang dami. Ang lakas umawit, no? So hindi kayang pigilan ng Espiritu Santo na kahit sino man. Kahit pagbawalan mo, hindi titigil ang Espiritu Santo. So tinatawag ko ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. So may witness, ang Diyos sa iyo, laban sa iyo. Bakit laban sa iyo? Kasi may gagawin ka. Titignan ng Diyos kung ano yung gagawin mo. Ito gagawin mo. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So ilalagay ng Diyos sa atin araw-araw buhay. At ano ba yung buhay? Si Kristo. Ano ba yung kamatayan? This is Satanas, impyerno, langit si Kristo. So araw-araw daw, ihaharap sa atin ang buhay at ang kamatayan. Ang pagpapala at ang sumpa. Ano ba yung pagpapala? Psalm 133. At dinala ng Diyos sa Mount of Zion ang pagpapala, walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. At sila mga nasumpa, na ihahagi sa gatagatang apoy. So ang sumpa, pumunta ka sa impyerno. Yung pagpapala, buhay na walang hanggan. Hindi yung napakarami yung pera pagpapala. Ang dami-dami yung pera, pupunta ka naman impyerno. Kaya sabi nga kanina ng prophet huwag kayong matakot doon sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo doon sa pagkatapos patayin na may kapangyarihan, ibulid ang kaluluwa nyo sa impyerno. Yun ang katakutan mo. Si Satanas, killer of the body lang yan. May kapahintulutan pa ng Diyos. Pag hindi pumayag ang Diyos, hindi niya kayang patayin yung katawan mo. Tinan mo yung kay Job, storya ni Job, di ba? Sige, bibigay ko sa si Job, yung katawan ni Job, sige, kalikutin mo, gawin mo gusto mo. Di ba kinalikot ni Satanas ang katawan ni Job? Nakalikot niya ba ang kaluluwa ni Job? Hindi, born again yun eh. May born of the Spirit si Job eh. O di ba nagalaw, nagkaroon siya ng sugat mula paa hanggang ulo. Tapos ang ginalaw sa kanya yung emosyon. Damdamin, pinatay yung lahat ng anak niya. Dinagdagan pa ng insult to injury yung lahat ng kaibigan niya. Sinisisi siya. At mas matindi pa yung asawa niya na dapat magmahal sa kanya, abay binubuisit siya araw-araw. Napakatindi ng dinaanan niya sa katawan at sa emosyon. Pero nagalaw ba si Job? Hindi siya nagsalita ng anuman laban sa Diyos. At pinagpala siya ng Diyos. Sabi sa James. Hindi, tapusin ko muna itong pagpili. Buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo ang buhay. So nagbibigay ang Diyos ng tip. Ito, pinapipili kita. Ang piliin mo buhay. Ito, piliin mo buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So pag pinili mo ang kaharian ng Diyos, mabubuhay ka, ikaw kasama asawa at mga anak mo, nandun kayo sa Garden of Eden. Masaganang pagpapala nandun. Wala kayo sa sumpa. Masagana kayo sa spiritual, sa physical, material. Kasi lahat ng bagay, ano ba yung lahat ng bagay? E di spiritual, physical, material. Kasi kung material lang, wala kang iniwan sa mga bilyonaryo. Bilyonaryo nga yan, ba't pupunta sa impyerno? Napakahirap pumasok na isang mayaman sa langit. Buti pa daw yung kamelyo makakapasok sa pintuan ng Jerusalem. Kasi ang pintuan ng Jerusalem nun parang karayom eh. Parang kung gano'n, pumapasok doon mga tao nagbabayad ng tax. Pag may dalang kamelyo, ang tataas ng ulo nun eh. So dapat taasan mo, magiging karayom yun. Pag gano'n. Pagtatax din yun, no? Tax, di ba ang tax collector si Levi? Si Mateo, di ba? Tax collector yun eh. Pero tinawag ng Diyos yun, na ginawang apostol. Sabi ng Diyos, buti pa yung kamelyo, makakapasok sa butas, pero ang mayaman, napakahirap pumasok sa So, ibig sabihin, napakahirap. So, may papasok.
Para patunayan ko sa inyo may papasok. Si Joseph of Arimathea. Mayaman yan. Binigay nga niya yung yung hindi pa nalilibingan-libingan niya eh. Musuleo. Musuleo ang mahal nun. Ibinigay kay Kristo para doon ilibing. Sino pa yung kasama ni Joseph of Arimathea? Si Gamaliel ba? Nicodemo. Hindi ko matandaan itong mga pariseyo na ito eh. Para si Nicodemo yata. Yun ang sumuporta kay Kristo. Mayaman yun. Hindi ka pwede pariseyo na hindi ka milyonaryo. Kasi hindi ka pwede maging judge na hindi ka lawyer dito sa atin. Yan ang mga pariseyo ngayon, mga judge. Mga attorney, kita mo, binabaluktot nila yung batas. Alam nila kung paano baluktotin ang batas. Lalo na kung lalaban ka sa korte. Lalo na ang makakalaban mo, yung may author ng ganung batas. Paano ka mananalo? Halimbawa, mayroong isang kaso, ay yung kaso na yun, ginawa makakalaban mo. Siya yung author ng batas na yun. Paano ka mananalo dun? Siya author nun. Pwede tapatan mo, sabi ng Diyos eh. Hindi pwede lampasan ng estudyante ang kanyang master. Pwede yung makapantay lang. Hindi natin pwede malampasan ang Panginoong Jesus. Makapantay lang tayo. Kaya sabi ni Pablo, imitate me, I have imitated Christ, napantayan ko si Kristo. Pero hindi niya sinabing nalampasan niya. Hindi sa naabot ko na. Sabi niya, ako'y nagtutungulit pa, nililimot yung nakaraan at ang hinaharap ay magtagumpay ako sa hinaharap. Kaya basahin natin yung Hello Mike. Basahin natin ang 2 Timothy 4:7. So pagkatapos tanggapin natin ng Panginoong Hesus, binautismo tayo sa tubig. Nilinis lahat ng kasalanan, ginawa tayong bagong nilalang. So kung ibabautismo ka ngayon sa apoy, dadaan ka sa bautismo sa apoy. So araw-araw na pagsisisi, pagbabago ng isip ang kailangan. So habang araw-araw tayo nagbabago ng isip, ito gagawin mo. 2 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pag sinabing makipagbaka, matindi yan. Sana kung makipagkalabaw ka. Di, makipagbaka ito eh. Malakas yan, matindi. Di ba sinasabi nung KM nung Arab, makibaka, mga rebelde, makibaka. Makikipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, walang dayaan. Minsan may mga Kristiyano ang daya eh. Parang SGB, Sisig, Gores, and Bilayo. Yan ang mahuhusay na accountant. Kung gusto mo mandaya, yung mga prestigious multi-billion company, SGB, pinukuha niyan para makapandaya ng tax. Ganun tayo minsan eh. Nagpupumilit tayo, bawasan yung ikabutan ko. Ginagawa natin ang paraan na mabawasan. Bakit mo babawasan? Di ba babawasan ang pagpapana mo? Mapipigilan, pinipigilan mo eh. Huwag mong pigilan. Subukan nyo ko, sabi ng Diyos. Sige, subukan mo ng Diyos. Mag-umit ka ng ikabutan ko. Tinang-uumitan ka rin ng Diyos. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Pero kung napakatapat mo sa pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, magsasawa ka sa kasaganaan ng buhay. Sasabihin mo pa, love na love talaga ako ni Lord talaga. Love na love talaga ako ni Lord. Ma-experience mo talaga. Kasi ipadadama ng Diyos sa iyo yung pag-ibig niya. Lahat ng pagsunod mo, kaya sabi ng Galatians 6:2, ganito eh. Kasi ipadadama ng Diyos sa iyo presensya niya. Kahit wala siyang presensya, nandun siya. Pero may time na ipadadama sa iyo, katulad ng worship natin, hindi naman laging meron tayong sikay na glory. Yun lagi hinahanap ko sa Diyos pag nag-worship tayo. Hindi lagi may sikay na glory. Pero minsan, pag nagsikay na glory, hindi pwede hindi ka iiyak sa pagsamba. Kasi na-experience ko yan eh. Pag napupuspos ka ng sikay na glory, umiiyak ka eh. Sabi ko, hindi naman ako iiyakin, ba't umiiyak ako? Pero pag gusto ko umiyak, hindi naman ako umiiyak. Pero pag ayaw ko umiiyak ako. Ano ba ito? So, ibig sabihin kasi, hindi mo kaya yung glory of God sa katawang yan. Kaya naiiyak ka na lang. Kaya papalitan yan eh, go glorify, para kayanin mo yung glory of God. Kasi sa langit, pag sumamba tayo, hindi pwede yung laman at dugo doon, mamamatay. Hindi mo kaya yung sikay ng glory sa langit. Napakagandang glory of the Almighty God.
Eh dito, pag gusto niyang iparamdam, mararamdaman natin. Sa umpisa pa lang, mararamdaman mo na pagpupuri. Hindi tuyot. Nakita mo, masagana pagsamba. Tapos pag nag-worship ka na siya sa spirit, mararamdaman mo na siya, maiiyak ka na ngayon. Ramdam na ramdam mo siya. Pero minsan hindi siya nagpaparamdam. Hinahanap mo, hindi mo makita. Hanap ka ng hanap, hindi mo maramdaman. Hindi siya nagpaparamdam eh. Parang revelation. Pag gusto ng Diyos magbigay ng revelation, hindi naman lagi meron eh. May time na biglang magbibigay siya ng revelation. Makikita mo, bago yun ah. Ngayon ko lang ito sinabi ah. Pero minsan walang revelation ibibigay, dati pa rin. Ganun ang Diyos natin eh. Gumagawa siya ayon sa gusto niya. So pakiramdaman mo lang ang Diyos. Tingnan mo ang pagkilos ng Diyos. Ito sabi, Galatians 6:3 hanggang 4. Sapagkat kung ang sino may nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang kanyang dinadaya. So may kabuluhan ba tayo? Wala. Sino may kabuluhan? Ang Diyos. Paano ka ngayon magkakaroon ng kabuluhan pag may Diyos ka na? Pag nasa iyo na si Kristo, may kabuluhan na buhay mo. Bakit? Nasa iyo na yung may kabuluhan eh. Pag wala si Jesus Christ sa iyo, wala kang kabuluhan. Basura ka. Kaya ang Kristiyanong nag-backslide, tumigil sa pananampalataya, basura. Siya yung asin na nawala ng alat, tatapak-tapakan ka na lang. Eh dito hindi eh. Alam niyo ba na ang spirit natin napakataas, mararamdaman mo yan. Hindi mo kilala ang tao, nagbabow down sa iyo. Natatakot sa iyo. Grabe respeto sa iyo, wala ka namang ginagawa. Kasi nangyari din sa akin yan sa assessor. Kasi pagpasok ko na sa assessor, nagkakagulo. May pinipirmahang payroll. Teka, sandali. Sweldo ba tayo? Oo, sweldo. Eh, doon sa kabila, may naghuhulaan. Palm reading. Eh, akala ko nandun yung papel. Sabi ko, asan yung papel? Pagtingin ko, palad yung nakita ko, hinuhulaan yung manghuhula. Tapos sinabi ng manghuhula, sino kumontra sa inyo? Huwag niyo akong kontrahin. Sabi ko, nararamdaman pala ng demonyo ang espiritu natin. Ako lang naman ang lumapit doon, kinokontra ko daw. Nararamdaman ng demonyo na may kontrabida sa buhay niya. Di umalis na ako. Tuloy yung negosyo yung manghuhula. Hulaan sila ng hulaan. Eh ngayon, mag-ingat kayo, lalo sa internet. Alam niyo ba, sasabihin, ito ang mga pagpapalaing horoscope sa taong 2021. Aries, Taurus, Gemini, Sagittarius. Ito, ang pagpapala pala, nasa horoscope, hindi pala sa Diyos. Eh mabuti yung, yung hindi ka Aries o Taurus. Ako Taurus, ang horoscope ko. Determine ang Taurus, talagang determine ako. Karakter ko yun. Hindi mo kahit skip. Tutukan mo ko ng 45 sa ulo, hindi kita susundin. Ang susundin ko lang ang Diyos ko. Kaya nga nakaaway ako ng mga pastor sa LCJ eh. Lahat ng umaway sa akin, hindi ako bumibigay sa kanila. Ito sabi ng Diyos eh. It's either you obey or not to obey. Bahala kayo sa buhay niyo. Hanggang sa nakainitan ako, hanggang bandang huli, napagkainitan ako nung kasama ko mga bishop. Para maputol na yung problema sa akin, sinibak na nila ako. Yun ang pagkakamali nila. Nung nagkamikasi sila, pinatay nila yung sarili nila. Yun yung pagkakamali ni Satanas eh. Akala niya, pag napatay si Kristo, nanalo siya. Hindi, kamikasi yun. Nung mamatay sa krus si Kristo, natalo ka na, namatay ka na, Satanas. Kaya wala nang power si Satanas. Akala niya, bata pa lang, pinapatay na niya, di ba? Naulit niya, kita mo, yung pagkakapareho ni Moses at ni Jesus Christ. Si Moses din, pinapapatay ng bata. Ayaw nung paraon na magkaroon ng mga lalaki. Na lalaki, puro babae lang ang binubuhay. Nag-iyakan nun sa panahon ng anak ni di ba? Inulit yan, may panahon ni King Herod. Kasi ayaw ni King Herod na mapalitan ng pagkahari niya. Eh, hari daw ng Israel yung lalabas. Eh, pinapatay din niya sa Jerusalem, sa Bethlehem. Lahat ng 2 years old below, patayin. Naulit yun, di ba? Kaya nga ang pagpapakita ng ginawa ni Moses through the Old Testament, paraan din yun ng Diyos sa pagliligtas eh. Sa Israel yun. Ngayon si Jesus Christ naman, parang Moses din ngayon niya, pero hindi na sa kautusan, sa pananampalataya na. Pagliligtas na ng hindi Israel, buong mundo, lahat ng hentil. Kaya si Kristo namatay, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, Jesus Christ, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life.
Yan ang favorite verse ng mga Kristiyanong kuno. Pag nandun lang, pagdating doon, hindi na nila alam ang susunod. Hindi na sila magpapabaptize sa Spirit. Sa tubig, oo. Kasi talamak yan, bautismo sa tubig. Nagiginip nga ako tungkol din eh. May kwento ko na ito sa iyo, may sumisigaw, sabi, Larry! Kaya ko parang boses ni Brother Manny yun. Hindi sabi ko, saan kaya nanggagaling yun? Lahat na nadaanan ko, alam nyo, may bautismo ng tubig. Yung isang binautismo, nilulubog sa drum, tapos binubusan ng balde, saka nung sprinkling, minsan naman baso, pinubusan lang. Ang daming bautismo talaga kung ano-ano. Para sa kanila, ang bautismo talaga yung pag nabuhusan ng tubig. Hindi, ang ibig sabihin ng bautismo, baptizo, immersion, paglubog. Nakita mo nung magpabautismo si Jesus Christ kay John the Baptist, inilubog siya ni John the Baptist. At doon yung makikita yung righteousness of God. Sabi ni John the Baptist, dapat ako sana ang bautismo Panginoon. Hindi. Let it be so for righteousness sake. Sundin natin ang righteousness of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Ibabautismo mo ako. Kahit walang kasalanan si Kristo, binautismo siya. Para magpakita si Kristo ng lahat ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ang nagpakita ng pagsunod sa lahat ng kalooban. Kaya sabi niya, Ama, lahat ng inutos mo sa akin, ginawa ko. Kaya Ama, kung paano yung kaluwalhatian ko noon, iluluwalhatiin mo ulit ako. O niluwalhati ulit sa pagkatapos ng mission niya. So glorified na si Kristo ngayon. Meron na ngayon yung katawan ng Diyos na nakikita na glorified body. Kasi nung una, Spirit si Kristo, salita ng Diyos. Spirit ang Holy Spirit, ang Ama, Spirit din. Dumating na yung panahon, nagkaroon na ng katawan ng Diyos, si Kristo na, glorified body. So para maging Diyos din tayo katulad ng Kristo, siya yung panganay, tayo yung mga kapatid. Ikaw glorified ka rin. Para kay glorified, kailangan magpatuloy ka sa pananampalataya. Fighting a good fight of faith. You have to keep the faith. Kapagkat nalalaman natin kung tayo mananatili sa salita ng Diyos at ipamumuhay ito, ligtas tayo. So ang makapagliligtas sa atin, yung Ebanghelyo ni Kristo. Hindi iglesia, hindi pangalan ng iglesia. Yung pananampalataya mo, na nababaon sa pananampalataya, sinusunod mo lahat ng kautusan ng Diyos. At isa sa kautusan ng Diyos na kailangan maging member ka ng iglesia niya. Utos yun, kailangan pasakop ka sa otoridad. Hindi pwedeng ikaw ang otoridad. Ang ginawa ni Lucifer, siya yung otoridad eh. Siya na yung hari, siya pa prinsipe eh. Siya pa rin ng Diyos. Siya pa rin ng deacons eh. Lahat sa kanya nga eh. Yun din si Jesus Christ, lahat ng ministry na kay Kristo, ginaya ni Lucifer. O di ba may number ng Diyos, 7-7? Ginaya din ni Lucifer. 6-6-6. Tapos ng isa. Hindi nakaabot si Lucifer. Lagi siyang tapos. Tatalunin ba yung lumikha sa nilikha? Kasi akala ni Lucifer, kung napakamakapangyarihan niya, kaya niya maging Diyos. Yun ang error ni Lucifer eh. Akala niya magiging Diyos siya. Kaya kita mo, nag-preach siya sa mga anghel. May nakasunod naman. Kasi kilala ng mga anghel siya eh. Mataas talaga si Lucifer. Cherubim yan eh. Napakaraming kapangyarihan niya at kalooban ng Ama binigay sa kanya. Pero kita mo, nawala na yung liwanag kasi bearer of light lang siya. Lucifer. Kasi yung Lucis, ibig sabihin liwanag eh. Lucifer, the bearer of light. Ay napundi. Napundi siya, so wala na siyang liwanag. Like a fallen star na. Nova. Nada. Nothing. Nagnova si Satanas eh. Wala nang liwanag. So nagkukunwari na lang siyang liwanag ngayon. In a picture of religion. Tignan mo, yung Muslim, si Muhammad, nakausap daw niya si ang Angel Gabriel. Hindi niya alam mga evil, spirit yun. Fallen angels yun. Si Joseph Smith, yung Mormons, nakausap din daw si Gabriel. Binigyan siya ng golden plate. Tapos si Muhammad, binigyan ng kautosan. Oran. Puro kontra sa Diyos yan. Ama lang ang niluluwalhati nila. Walang anak yan eh. Walang anak ng Muslim. Ama lang, Allah. Yung Mormons, wala din anak yan. Ama lang din. Tignan nyo, lahat ng religion, puro ama lang. Walang anak. Kasi kapag hindi ka pinananahanan ng ama't anak, wala ka kay Kristo. Sabi sa 2 John 1:9. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos.
Ang nananahan sa aral ni Kristo ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ang anak. You cannot go to the Father except by Jesus Christ. So ang daan papunta sa Diyos, si Kristo. Eh hindi sila dumaan doon sa daan. Paano sila pupunta sa Diyos? Pero sinasabi na, isa lang naman ang Diyos. Yung Diyos mo, Diyos ko din. Iba-iba lang ang pangalan. Ikaw, Bathala. Ako, Hala. Ikaw si ano. Ikaw si ganyan. Si I am. Eh kaso nagbigay ang Ama ng daan eh. Siya nga ang Diyos talaga nyo. Kaya lang, mali sila ng dinaanan. Kapag mali ka ba ng dadaanan, makakapunta ka sa paroroonan mo. Sana kung may Waze nung araw, tsaka Google Map. Kahit hindi mo alam, nagkamali ka, tutuwid ka ng Google Map. Kaya okay yung Waze tsaka Google Map eh. Pag nagdadrive ka, huwag ka na malolobat. Baka kapunta ka sa pupunta, i-guide ka ng Waze tsaka ng Google Map. May guide eh. Ganon din ang Diyos eh. May guide sa atin ng Diyos papunta sa Ama, si Kristo. The way to the Father. So huwag kang aalis sa the way, sa daan. Iisa lang ang daan, si Kristo lang ang daan. Yun ang inalis nila yung daan. Kaya kahit 1,000 pa pararaan nila, isa lang ang daan dapat daanan. Hindi naman nila dinaanan. So saan sila pupunta lahat? Eh di sa impyerno. Amen.